Are you sure na hindi mo alam na cheater ang iyong afam? Well, wag magbulag-bulagan kapag ang afam mo ay may ganitong ugali. Na yung bang pupunta ng CR, may daladalang cellphone, tapos ang tagal niyang lumabas, ayun, red flag na yan. Ano bang gagawin mo sa CR? Magdadala ka ng cellphone, tapos ang tagal-tagal mo doon. And then, pag yung hinihiram mo yung cellphone niya, ayaw magpahiram. Kasi ang katwiran ay, I have my privacy. Hindi pwedeng hiram yung cellphone kasi may privacy. Kahit na ba meron na nangyari sa inyo, nag-live-in na kayo, pero hindi mo nga alam ang password ng cellphone niya kasi nga katwiran niya ay privacy niya yon. So, doon pa lang, mag-isip na kayo na yan, meron na yung mga kalukuhan. Just like, meron na yung mga kachat. Pag ganyan ang ugali ng afam mo, be vigilant. Dapat, marunong ka rin mag-detective kunan. Kasi, sa panahon ngayon, marami na rin talaga mga afam na manloloko. And then, ang iba naman dyan ay, kasi marami namang foreigners talaga na, meron naman talaga silang pera. Ngayon, pag landing niyan dito sa Manila, kung ikaw ay nakatira sa probinsya, aabutin ka pa ng ilang araw or week bago ka puntahan doon sa lugar mo. Pagka ganyan, asahan mo na meron na yang mini-meet up na babae na malapit sa airport. Kasi yung mga yan, ang katwiran pagod ako, magstay muna ako sa hotel, ganyan. Or something, merong business, merong pang meeting na aatinan. Pero ang totoo niyan, meron na yung kalabing-labing na dito nakatira sa Maynila usually. And then ikaw, nag-aantay dun sa probinsya, nga ka. Alam mo, ang mga babae sa syudad, iba ang kalakaran, mga liberated sila. Ikumpara naman dun sa babae sa probinsya na mahinhin. Oh, talo na tayo pagdating sa ganyang laro. Meron kasing mga afam na gusto nila mabawi yung pamasahe kasi syempre sobrang mahal ng pamasahe nila. Nagta-travel sila ng sobrang tagal, ilang oras para lang makarating sa Pilipinas. So pagdating sa Pinas naman, gusto nilang mabawi yung kanilang pamasahe. So marami din silang kachat na yon ay kanilang imimit and then syempre gagamitin yun, di ba? Lalo na dyan, yung pinapaasa na magsasabing I love you, and then matagal naman mag-reply, kasi yan, may nakachat ng iba yan, no? And then, pagdating sa Pilipinas, imimit, siyempre may mangyayari, so nakakakuta na si afam. Ikaw na talagang nag-invest ka ng feelings, dahil feeling mo ay totoo na ngayon na pupuntahan ka. Kaya mas mainam talaga na pagkagaling pa lang sa airport, paglapag pa lang niya, ay ikaw na yung susundo. At kapag araw naman na babalik na sa bansa niya, ay ikaw rin ang maghahatid sa airport to make it sure na talagang walang ibang babaeng kinahuhumalingan yung foreigners niyo. At meron ding foreigner na madamot. Yung bang pagkaitan ka kahit sa pagkain. Kasi meron akong kilalang ganyan na ang foreigner niya, kahit nagstay sila sa hotel, ay bumibili lang siya ng pagkain para sa kanya. For example, bibili siya ng donut. Ang bibilihin niya lang ay para lang sa kanya at hindi niya bibigyan ang kanyang girlfriend na Pinay. And then, kung merong gustong bilhin yung Pilipina, ay ayaw bumili. And then, about sa pagkain din, ay sasabihin bakit yan ang in-order mo, ang mahal-mahal niyan. Pagka ganyan, kuripot ang inyong afam, abay mag-isip-isip na kayo. Dito pa nga lang sa Pilipinas, tinitipid na kayo. Paano na lang kung nandun kayo sa bansa nila? Yung hindi man lang kayang ibigay or bilhin yung pagkain na gusto mo. Kasi meron talagang ganyang kuripot na foreigner na kahit